Mother's Day po sa mga kananayan natin. So, bukod po sa pagdiriwang ng Mother's Day ngayon by the way, announcement po sa mga nanay, wag muna po kayo uuwi after worship service ha, may kaganapan lang po tayong konti. Ayun, so, mamaya na po natin pag-usapan yon. So, bukod po sa Mother's Day, ay meron po tayong mahalagang kailangan pag-usapan at talakayin ngayong araw. Ano po ang meron bukas? Election na! Ready na po ba kayo? Ready na po kayong bumoto? Ready na. Nakalista na po yung mga yung mga pangalan. Nakalista na, no? Alam niyo po, isa sa mga pinaka-nakakalungkot na parte ng eleksyon sa Pilipinas, sa community ng mga Kristiyano, ay sa maraming pagkakataon at sa maraming aspeto, yung mga political discussions can cause division. Yung mga political discussions nagkokos siya ng mga alitan sa pamilya, alitan sa mga kaibigan, even sa loob po ng simbahan. Totoo po yan. Marami pong mga pagkakataon sa buhay natin, especially po sa mga matagal nang bumoboto, no, na talagang merong paninindigan sa mga pinaniniwalaang ideolohiya, perspektibo ng mga politiko. Hindi po natin maiiwasan na meron talagang mga tao na hindi natin makakasundo sa mga ideolohiya at sa mga taong nais nating iboto, no. Nakakabahala po ito, lalo na kung nangyayari po ito sa loob ng ating simbahan, no. As people of faith, dapat nating itanong, gusto ba ng Diyos na magkawatak-watak, magkagalit-galit, magkasamaan ng loob ang mga anak niya dahil lang sa politika? Ayaw ng Lord, no? Madali pong sagutin yung tanong na yun kasi in the first place, ang pinopromote ng Lord para sa ating lahat ay unity. Amen? At dahil lang sa politika, may mga pagkakataon sa buhay natin na nagkakaaway-away, nagkakawatak-watak, no? Nagkakagalit-galit. So this morning, pag-uusapan po natin ang mga bagay na kailangan nating maisip o mga paalala mula sa isang kabataan na umaasa rin po ng magandang kinabukasan na nasa kamay po nating lahat sa araw ng bukas. No? Paano po ba tayo bilang mga Kristiyano bumoto? Uulitin ko po ang tanong, paano po ba tayo bilang mga Kristiyano dapat bumoto? Bago po ako magpatuloy, saglit po tayong manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa pagkatunay na naririto ka, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan ay naroon ka. And we thank you for your presence, Panginoon. Holy Spirit, we thank you that you are here, Panginoon, to guide us in all truth, Lord God, para turuan kami, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na nais mong matutunan namin, Lord God. Ang dalangin po namin na tulungan mo kami, buksan mo po ang aming mga spiritual na mata, ang aming mga spiritual na tenga, Panginoon, maging ang aming mga spiritual na bibig, Panginoon, nang sa gayon, sa mga matatanggap po naming salita mula sa iyo sa umagang ito, Panginoon, ay mai-apply po namin ito, marinig namin, mapakinggan namin, mais sa puso, at mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Ang dalangin namin, Lord God, na samahan mo po kami at bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan na umunawa ng iyong mga salita at nawa ay sa aming pakikinig ay mapapurihan ka po namin. Salamat, Lord, sa ino po namin nagkakatiwala ang lahat. Binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po ako isang kwento. Merong isang pastor po na nangaral sa simbahan niya tungkol sa isang issue ng community nila na talagang may kaugnayan sa kasalukuyang usapin doon sa politika ng bansa nila. So, kumbaga, nag-preach siya tungkol sa sa isang social issue na related sa politics sa isang church, no? Ang issue pong ito ay patuloy na pinag-uusapan at nagiging sentro ng discussion doon sa mismong bansa na yon. Pagkatapos po ng kanyang sermon, isang church leader ang sumunod sa kanya hanggang sa parking lot. Sinundan siya, no? At tinanong siya ng kumbaga parang nag-aalala yung church leader na yon. Malinaw na sinabi ng church leader, ito po yung sabi ng church leader sa pastor, no? Pastor, sana po iwasan na natin yung mga ganitong usapin sa pulpito. Baka marami kasing ma-offend, maraming umalis, maraming masaktan, maraming mapanghinaan ng loob dahil sa mga sinasabi nyo. Pwede bang wag na lang natin pag-usapan sa susunod yung mga ganitong klaseng issue? Hindi na po naitago ng church leader yung kumbaga hindi niya pag-agree doon sa sermon ng pastor, no?
Ang sagot naman sa kanya ng pastor, habang nag-iisip, sabi sa kanya ng pastor, ano kaya ang gagawin ni Jesus sa sitwasyon natin ngayon? So sa halip na maunawaan ng tanong, ang nakuhang sagot ng pastor mula doon sa church leader na nakakagulat, hindi niya maunawaan kung bakit gano'n yung nakuhang sagot ng pastor mula sa church leader. Ang sabi nung church leader, Pastor, pwede bang wag nating isama si Jesus dito? Ang tanong ko po sa inyo, sa aspeto po ba ng politika at sa iglesia, pwede bang wag nating isama si Jesus? It is never an option to eradicate Jesus in all of the aspects of our lives. Amen? Even sa politics. No? Ang argument po ng church leader, paano kapag umalis ang mga miyembro? Paano kapag na-offend sila? Paano kapag nasaktan sila? Napanghinaan sila ng loob dahil sa mga sinasabi mo? Yun yung argument niya. However, yung argument ng pastor, paano kung naging mali ang pagboto nila, tapos sila rin naman ang mahihirapan kasi yung budget na para sa kanila, ninakaw ng mga nasa kapangyarihan na binoto din nila dahil hindi natin pinag-usapan sa loob ng iglesia. Naunawaan po natin? Valid pareho yung argument nila, pero may point sila parehas. No? Ito pong dalawang taong ito ay isang perfect example ng tensyon na nangyayari kapag nagkakasalubong ang landas ng pananampalataya at politika. Madalas pong mangyari yan. No? Sa katotohanan ng ating buhay at sa araw-araw nating pamumuhay at sa haba ng panahon na tayo ay nag-i-involve sa politika at sa pagboto, naranasan po natin yan even once in our lives. No? Here makikita natin, may point naman sila. Pero babalik tayo dun sa katotohanan na kahit anong gawin natin, ang pagpili natin sa mga politikong iluluklok natin ay may epekto sa pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino at ng katabi mo mismo. Lahat yon ay may epekto sa atin. No? Pag-uusapan po natin yung pangangailangan ng mga Christians, no? Pangangailangan ng mga Kristiyano sa aspeto ng pagboto na dapat tayo ay may malalim na kaalaman na nakaangkla pa rin sa salita ng Diyos. Kumbaga sa ating pagboto, dapat malalim po ang ating kaalaman, may understanding tayo, alam natin ang iboboto natin, alam natin yung gusto natin, alam natin yung tama, na nakaangkla pa rin sa salita ng Diyos. No? Hindi po maaari na manahimik tayo dito at hindi natin pag-usapan dahil number one, may epekto po ito sa pamumuhay nating lahat. At sa mga susunod na henerasyon. At pangalawa, dapat malaman natin bilang Christians kung papaano itong pagboto natin ay nagre-reflect. No? Kung papaano yung pagboto natin ay nagre-reflect din ng commitment natin kay Jesus Christ at ng pagsunod natin sa mga salita niya. In the Bible, wala pong direct na instruction kung papaano tayo dapat bumoto. No? Wala pong radical na instruction mula sa Biblia kung papaano yung pagboto or anything. Pero it provides guiding principles, meaning nagbibigay po ang salita ng Diyos ng gabay, ng paalala at ng mga alituntunin sa iba't ibang mga aspeto tulad ng stewardship, responsibility, love, unity, and justice. No? Uulitin ko po. Nasa slide yon. Sa Bible po, wala pong direct na instruction kung paano tayo dapat bumoto. Still, it provides guiding principle. As what I have said a while ago, meron pong binibigay ang salita ng Diyos na gabay, mga paalala, at mga alituntunin tungkol sa stewardship, responsibility, love, unity, at justice. No? Kaya po ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Itong mga bagay na ito, no? Itong mga values na ito ang dapat huhulma sa atin. Ulitin ko po, itong mga values po na ito yung dapat huhulma sa atin bilang mga Christians kung papaano natin gagawin yung pagboto natin. Nang sa gayon, makagawa tayo ng matalino at naayon sa salita ng Diyos na paraan ng pagpili ng mga ihahalal natin sa gobyerno. Pag-usapan po natin, first point po natin, voting as stewardship and responsibility. No? Anong ibig sabihin ng stewardship or responsibility? Pag-usapan po natin, no? Pag sinabing stewardship, ito ang tungkulin ng pangangasiwa o pag-aalaga ng isang bagay tulad ng isang organisasyon o ari-arian. Kumbaga pag sinabing stewardship, ito yung kakayahan ng isang tao o yung values ng isang tao na kaya niyang mag-alaga ng isang bagay, kaya niyang pangalagaan kung ano yung ibinigay sa kanya, kung tulad ng isang organisasyon or ng mga ari-arian. Pag sinabi naman pong responsibility, ito po ay responsibilidad sa Tagalog, no?
Responsibilidad ay tungkulin o pananagutan ng isang tao na gampanan o asikasuhin ng isang bagay. Pag sinabing responsibility, kumbaga, nandun yung bigat sa'yo na kailangan mong gawin yon, kailangan mong galawin kung ano yung ibinigay sa'yong mga bagay. No? Meron kang responsibilidad o tungkulin, pananagutan, na gampanan o asikasuhin ng isang bagay. Now, para mas maging malinaw po sa atin yung idea ng stewardship, ganito po yung, para pag nagpatuloy po tayo sa ating discussion ngayon, ay malinaw po sa atin yung idea ng stewardship. Nais ko pong magkwento sa inyo ng isang talinghaga mula sa Biblia. No? Ito po ay talinghaga tungkol sa 3 alipin. Alam niyo po yung kwentong yan? Sige po, ikwento po natin. No? Nasa Bible po ito, talinghaga tungkol sa 3 alipin. Meron pong isang amo. Ang tawag sa kanya sa Bible ay master. No? Meron pong isang amo, paalis siya, maglalakbay siya. So ang ginawa niya, bago siya umalis, tinawag niya yung lahat ng tauhan niya. Pinagkatiwalaan niya ng ari-arian niya yung 3 tauhan niya. No? Ngayon, yung 3 tauhan, meron ding 3 halaga. Yung una, binigyan niya ng 5,000 na salaping ginto. Yung ikalawa, binigyan niya ng 2,000 na salaping ginto. At yung ikatlo, binigyan niya ng 1,000 na salaping ginto. Ilan nga po yung una? 5,000. Yung pangalawa? 2,000. Yung pangatlo? Yan. Para lang po alam kung nakikinig kayo sa akin. So, ayun nga, sa madaling salita, umalis na siya kasi nga binigyan niya na ng pinagkatiwala niya yung ari-arian niya dun sa 3 alipin niya. Ngayon, yung una, yung binigyan ng 5,000, ang ginawa niya, agad-agad siyang nangalakal. Kumbaga, nakipag-trade siya, ginamit niya yung pera para paikutin at tumubo siya. Kumita pa siya ng 5,000 pa. Kumbaga, na doble yung pera niya. No? Yung ikalawa naman, yung 2,000 na binigay, nangalakal din siya at ang nangyari, kumita din ng 2,000 pa. So, nadoble din. However, yung ikatlo na binigyan ng 1,000, natakot siya. Paano kapag hindi ito tumubo? Paano kapag walang nangyari dito sa perang ito? At alam niyo po kung anong ginawa niya? Ibinaon niya po sa lupa ang pera. At least walang mangyayari. Nandun lang sa lupa. Hindi magagalaw, hindi mabubulok, or whatever. Kasi sa laping ginto naman po ito eh. So, ngayon, ang nangyari, pagbalik ng amo, pinag-ulat sila ng amo, sige, anong nangyari sa inyo? Anong nangyari doon sa ibinigay ko sa inyong pera? Anong nangyari doon sa ipinagkatiwala ko sa inyo? So ngayon, yung una at ikalawa, ipinakita nila yung tubo nila. O ito po, kumita po ako ng 5,000. O ito po, kumita po ako ng 2,000. Ngayon, pinuri sila ng master nila. Magaling, sabi, magaling, tapat at mabuting lingkod. Ginatipalaan sila at pinamahalaan ng mas malaki. No? Kumbaga kung 5,000 lang yung binigay sa kanila, mas malaki yung binigay ng master. Kasi nakita niya na nagamit, na umikot, na kumita. No? Ngayon, ang sabi din sa Bible, pinasama sila sa kagalakan ng amo. Kumbaga, they have shared doon sa joy ng amo nila. Yung ikatlo, however, nagpaliwanag siya. Sabi niya, natakot po kasi ako, kaya tinago ko po yung pera. Ang nangyari, pinagalitan siya ng amo. Sabi nung amo, masama ka at tamad ka. Sabi, masama ka at tamad na lingkod. Ang sabi, dapat nilagay mo na lang sa bangko. Sa bangko, may interest pa. Tutubo pa yun doon. Bakit ibinaon mo lang sa lupa? So, ang nangyari, kinuha po sa kanya yung 1,000 at ibinigay sa may 10,000. Binigay niya doon sa kumita ng 5,000 na another 5,000. Ngayon, pinarusahan siya at itinapon sa kadiliman. Yun ang sabi sa Bible. Talinghaga lang po ito. Kapag sinabing talinghaga, it is an earthly story with a heavenly meaning. Naintindihan po natin? Now, ang aral po ng kwento, ang tapat ay pinagpapala lalo. No? Ito po yung malinaw na description ng stewardship. Pag sinabing good steward ka, may pinagkatiwala sa'yo at ginagamit mo ng tama kung ano yung pinagkatiwala sa'yo. Naunawaan po natin? Now, ang pagiging mabuting katiwala ayon sa Bible ay mahalagang parte ng pagiging isang Kristiyano sa lipunan. Tinuturo sa atin ang salita ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay tinawag para alagaan at gamitin ng tama ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin, kasama na rito ang impluwensya sa paligid natin. Sabi nga po sa Luke chapter 12 verse 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong marami. So kumbaga, ang idea po dito,
Kapag naging magandang steward ka or mabuting katiwala ka sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Lord, mas pagkakatiwalaan ka pa niya lalo. However, ang kaakibat po nun ay responsibilidad naman. No? Ang sabi po sa Luke chapter 12 verse 48, uulitin ko po, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, may expectation. Kapag binigyan ka ng marami, hahanapan ka ng mas marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong marami. Kumbaga, kapag nakita ka ng Lord na nagiging magandang steward ka sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa'yo, mas ibe-bless ka niya. However, pag binless ka niya, mas marami siyang expectation sa'yo. Say for example, nakita niyang nagiging faithful ka, binless ka niya ng maraming talents. Marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw, marunong ka mag-gitara, mag-piano, mag-drums, maghugas ng pinggan, maglaba, magluto, lahat na lang ginawa mo na. Binless ka ng Lord, however, may kaakibat po yun na responsibility. Makikita ng Lord na ginagamit ba ng anak ko yung mga binigay ko sa kanya. Yun po ang hahanapin sa atin ng Lord. Naunawaan po natin, no? Sa binigyan ng marami, marami rin ang pananagutan. To whom much is given, much will be required. Kaya po ang pagboto, isa po ito sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Lord. Naunawaan po natin, ang pagboto, kapangyarihan na pumili ng kung sinong ihahalal sa ating gobyerno ay ibinigay din po sa atin ng Lord. No? Pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa bansang ito. Meron po tayong kakayahan, meron tayong karapatan, meron tayong kalayaan na pumili ng iluluklok natin. At ang panawagan po ng Diyos, maging mabuting katiwala sana tayo dito sa kapangyarihan na ibinigay sa atin na maghalal ng mga tao sa gobyerno. Gamitin po natin ang tama yung ibinigay sa atin. Ang pagboto po, it is not just a civic duty. Isa rin po itong paraan para ipakita ang pagiging responsable nating katiwala ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya kapag bumoboto po tayo, may chance tayong tumulong sa pagpili ng mga leader at patakaran na nagtataguyod ng katarungan, malasakit at kabutihang panglahat. So ang tanong natin ngayon, paano ba ako pipili, Gauden? Ano ba yung mga sinasabi mo? Ano ba yung mga guidance and stewardship and responsibility na binabanggit mo dyan? Sige, pag-usapan po natin ito, no? Marami pong paraan, no? Paano tayo magiging isang mabuting katiwala ng Diyos sa kapangyarihang ibinigay sa atin na tinatawag na pagboto? Paano daw po tayo magiging mabuting katiwala doon sa ibinigay sa atin? Marami pong paraan. Alam niyo po, available po ang lahat ng information sa internet. Kung hindi po kayo marunong gumamit ng internet, hindi po kayo marunong gumamit ng cellphone para tignan, itong politiko na ba na ito ay karapat dapat iboto, ito bang tao na ito ay pwede kong mapagkatiwalaan sa ganitong posisyon. Kung hindi niyo po alam kung paano gamitin ang internet, tanungin niyo po ang mga anak niyo o mga apo. Kahit 4 years old, 5 years old, marunong po mag-cellphone yung mga yan. No? Madali lang po yan. Search nyo lang po doon sa search bar. Kunyari, pangalan ng kandidato. Kunyari, Gauden, nagnakaw. Lalabas po yun. Totoo. Madali lang pong mag-fact check sa internet. I-check nyo lang po. Hindi po tayo masyadong maniniwala sa mga ipinopost sa social media. Hindi po tayo masyadong maniniwala kahit sa mga influencers na naglalabas ng iba't ibang mga videos na ganito si ganyan, ganito si ganyan. Posibleng totoo, posible din pong hindi. Kaya dapat ay nagre-research po tayo. Naunawaan po natin? Amen po ba? Amen. O yung mga nakalista po ba sa mga iboboto nyo bukas, na-research nyo po ba yan? Ititignan po natin. Pag-usapan po natin patuloy, no? I-check po natin yung track record. I-check po natin kung ano yung karanasan niya, kung ano yung mga ginawa niya in the past, kung meron ba siyang record ng pagiging kriminal, kung meron ba siyang record ng pagdanakaw, pagpatay, or meron ba siyang record na nakulong siya, or nanapak siya ng ibang tao. Hindi po tayo boboto dahil lang sikat. Hindi po tayo boboto dahil lang pogi o maganda. Alam niyo po, nag-start yan sa mga SSG nung high school, elementary. Siyempre, pag pogi yung tumatakbo, pag maganda yung tumatakbo, iboboto mo. Diba? Usually po talaga may advantage po talaga ang mga magaganda at mga gwapo sa mga politicians. Kaya po, kung makikita nyo, marami pong mga politiko ang nag-aasawa ng artista.
Kasi influence po ang ganda. Influence po ang kapugian. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pwede ba yan magpolitiko? Yes! Sabi mo, ang ganda mo naman, kapatid. Ano, ayaw? Ayaw sabihin. Uulitin ko po, no? Hindi po tayo boboto dahil lang sikat, o pogi, o maganda. Hindi po tayo boboto dahil nakikita natin ang mukha-mukha nila na nakabandera sa buong Pilipinas at sa buong lugar, sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin, o dahil nakikita lang po natin sila sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, all over the internet. Ang advice ko po, no, bilang isang kabataan, nagnanais din pong umayos-ayos naman po ang buhay natin dito sa mundong ito. Ang advice ko po sa inyo at sa ating lahat, wag po agad tayong maniniwala sa mga nakapost sa internet. Madali lang pong mag-post. Maglagay lang po ako na kunyari, si Ivy ay nagnakaw ng 10,000 pesos sa gobyerno. Post ko. Pwede pong paniwalaan ng mga tao yun kahit wala talagang katotohanan yun. Madali pong mag-post. One click lang, nandun na yun sa internet. Hindi na po yun mawawala. Screenshot mo lang yun eh. Di ba? Pero hindi po natin agad paniniwalaan yung mga bagay-bagay hanggat hindi po natin na-validate kung totoo ba yon. Kaya mahalaga po ang pagre-research. Naunawaan po natin? Madali lang po mag-research. Kung hindi nyo po kaya mag-research tungkol sa mga politiko nyo or sa mga politiko na nais nyo pong iboto, kausapin nyo po yung mga YA dito. Kausapin nyo po yung mga kabataan, tutulungan po kayo niyan. Yung mga kabataan, di din pala nagre-research. Na-research nyo na ba mga youth, yung mga boboto nyo? Baka naman. Ang mga politiko po, ito po ang katotohanan. Pakinggan nyo po sana ako. Ang mga politiko po, nag-a-apply po sila ng trabaho sa atin. Naunawaan po natin? Nag-a-apply po sila ng trabaho sa atin. Kaya nga po sila nanghihingi ng boto sa atin eh, kasi sa atin sila nag-a-apply. Naunawaan po natin? Kasi gusto nila tayong pagsilbihan. Ang point po rito, bawat tinatakbuhang posisyon, may sari-sariling trabaho. No? Nag-a-apply sila ng trabaho sa atin bilang mga mamamayan. No? At ang tinatakbuhang posisyon, uulitin ko po, bawat tinatakbuhang posisyon, may kaakibat na trabaho po yun. Hindi po tayo boboto nang uupo lang siya doon at magpapayaman. Hindi po tayo boboto ng mga politiko na uupo doon at walang gagawin. Meron pong trabaho, may gagawin po. Maghahalal po tayo ng mga taong marunong, mahusay, at napatunayan na may kakayahang gawin yung trabahong kaakibat ng posisyon na gusto nilang makuha. Uulitin ko po, nawa ay maghalal po tayo ng mga taong marunong, mahusay, at napatunayan na may kakayahang gawin yung trabahong kaakibat doon sa posisyon na nais niyang makuha. Kayo po ba, say for example, may business kayo o may kumpanya kayo. Kunyari, may panaderya kayo. At naghahanap kayo ng trabahador. Kunyari, may nag-a-apply sa'yo. Ganyan. Nakita mo, may nag-apply sa'yo, yung tambay doon sa kanto nyo, at kilalang kilala sa lugar nyo na drug addict. Sa tingin mo, tatanggapin mo? Business mo may panaderya ka, naghahanap ka ng magtitinda, nag-apply sa'yo yung drug addict sa kanto. Tatanggapin mo? Ayaw, di ba? O let's say for example, may kunyari ang trabaho, naghahanap ka kunyari ng engineer, tapos may nag-apply sa iyo na nurse. Tatanggapin mo? Or let's say for example, naghahanap ka ng cashier kasi may grocery store ka, kunyari, marami ka ng mga ari-arian, malaki yung grocery store mo. Naghahanap ka ngayon ng cashier, hahawak ng pera. Tapos may nag-apply sa iyo na may record ng pagnanakaw sa barangay, tatanggapin mo? Siyempre hindi. Sino po ba ang matinong tao na tatanggap ng ganon? However, ganon po ang ginagawa natin sa gobyerno natin ngayon. Sa maraming pagkakataon. Kasi hindi po natin chine-check yung background. Hindi po natin chine-check kung ano yung mga nangyari in the past. Hindi po natin i-check, binavalidate sa internet, through the research, kung ano po yung track record ng tao na yon. Kaya hanggang ngayon po, mahirap tayo bilang isang bansa. Alam niyo po, napakayaman ng bansa natin sa totoo lang. Mayaman po tayo sa langis, mayaman tayo sa pinagkukunang, sa mga ginto. Alam niyo po, dati
Ang Vietnam po, dati nagpaturo po sila sa Pilipinas kung paano magtanim ng palay. Ngayon po, nag-aangkat na tayo ng bigas sa kanila. Nakakahiya. Oh, may background music pa ako. Ang point po natin, bawat posisyon na tinatakbuhan nila, may kanya-kanyang trabaho. So dapat, kung sino po yung expert doon sa trabaho na yon, sila yung ilalagay natin. Amen? O pag-usapan po natin, baka kasi hindi natin alam kung ano yung trabaho nila. O pag-usapan po natin, mayor, anong trabaho niyan? No? Ang trabaho ng isang mayor ng lungsod ay pamunuan ang pamahalaang lokal, ipatupad yung mga batas at mga proyekto para sa kaayusan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan. Sa tingin niyo po ba iboboto yung mayor ay kaya niyang gawin to? Aba, isa masagot. Gusto ko yan. Okay. O sige, Vice Mayor naman po, pag-usapan po natin. Ano naman ang trabaho ng Vice Mayor? Ang trabaho po ng Vice Mayor ng isang lungsod ay pangunahan ang mga sesyon. So may mga session po kasi na ginagawa sa sangguniang panglungsod at tumutulong sa paggawa ng mga ordinansa at policies para sa kapakanan ng buong lungsod. Sa tingin niyo po ba yung iboboto yung Vice Mayor ay kayang gawin ito? Aba, talaga namang lumalakas ang mga sagot. Sige, lumako po tayo sa national level. Senador. Alam niyo po ba ang trabaho ng senador? Ang trabaho po ng senador ay gumawa, magtalakay, mag-aproba ng mga batas na makikinabang ang kabuuan po ng ating bansa. Pati na po ang pagmomonitor ng mga ahensya ng gobyerno. Binomonitor po nila dapat yan, yung mga government agencies, upang tiyakin na tumutupad sila sa kanilang mga tungkulin. Yun po ang trabaho ng mga senador. Gumawa ng batas at tiyakin, i-monitor yung mga government agencies kung ginagawa ba nila yung trabaho nila. Sa tingin niyo po ba, yung iboboto yung senador ay kayang gawin ito? Parang humina na yung sagot eh. Ngayon, party list. Ito po medyo ano to eh. Ano ba yung ginagawa ng mga party list? Bakit ba sila tumatakbo? Ang mga party list po, ang trabaho ng isang party list representative ay kumatawan sa isang sektor o grupo ng mga tao na hindi karaniwang nare-representa sa Kongreso. Say for example, meron pong mga marginalized na mga sektor ng mga salipunan natin, mga manggagawa, mga teacher, ganyan. Kaya kung makikita nyo po, meron pong mga party list para sa mga bata, meron pong party list para sa mga manggagawa, sa mga babae, sa mga senior citizen, sa mga nagtitinda. Dahil gusto po nilang i-representa yung kabuuan ng sektor na yon na hindi masyadong na-i-representa sa Kongreso. Naunawaan po natin? Ang ginagawa po nila, sila din po yung nagpo-propose ng mga pwedeng gawing batas, ng mga bill. No? Na parang nagsasuggest sila, ito naman, baka pwede nyong gawin ito. Kasi ito yung magiging mabuti para sa mga sektor ng mga mangingisda. Ito po, pwede nyong gawin ito. Baka ito yung makakabuti sa mga sektor ng mga teacher. Ganun po ang trabaho ng party list. Naunawaan po natin. Sa tingin nyo po ba yung party list na iboboto nyo ay kayang gawin ito? Yes. Aba. Matigas yung yes na yun. Ngayon. Naunawaan na po natin yung mga trabaho, no? Kailangan ko pong ulitin? Hindi na, no? Naunawaan po natin yung mga trabaho. Ngayon, na alam na po natin ang trabaho na ina-applyan nila sa atin, hanapin natin ngayon kung sino ang karapat-dapat doon sa trabaho na yon. Ang trabaho po ng senador, gumawa ng batas, tas ang iboboto mo, artista na walang experience sa paggawa ng batas. Wala po sinasabi pangalan. Talaga naman. Dahil lang pogi, dahil maganda, iboboto. Baka marinig po kayo sa baka marinig po kayo sa recording. Naka-record po tayo. Wait lang po. Ayun po ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas tas boboto po tayo ng walang experience. Hindi alam kung paano gumawa ng batas. Para pong isang ospital, no, na naghahanap ng doktor tapos ang ipapasok mo isang architect. Magpapa-check up ko po sa isang architect pag may sakit ka sa puso. O kailangan mo ng surgery, architect daw ang gagawa ng surgery mo. Okay lang? Hindi po, di ba?
Ganon din po sa pagpili natin, no? Hindi po tayo magpapadala sa pogi o ganda. Hindi po tayo magpapadala sa kasikatan. Tingnan po natin kung tunay silang may kakayahan na gampanan yung trabaho na ina-applyan nila sa atin. Naunawaan po natin? O, ang panawagan ko po sa ating lahat ngayon ay i-revisit po natin yung listahan natin. Mula sa lokal sa ating mayor, vice mayor, councilors, tapos sa national level, ang ating mga senador, tapos ang party list. I-check po natin, kaya ba nilang gawin yung trabaho na ina-applyan niya sa akin? Kasi ako'y mahirapan eh. No? Ang panawagan sa atin ng Lord, uulitin ko po, maging mabuting katiwala tayo sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos para pumili ng isang leader. Ang pagre-research, ang pagkilatis doon sa mga politiko ay isang paraan kung paano nating maipapakita sa Lord na, Lord, mabuting katiwala ako dito sa kapangyarihan na ibinigay mo po sa akin. Kasi ginagamit ko po siya ng tama. Naunawaan po natin? Nasa kamay po natin ang pagpili. Gusto ko lang pong isingit, wag po kayong pagpapabili ng boto, ha? No to vote buying. Never. Sino po dito ang napabili niya na ang boto niya? Taas ang kamay. Sige! Wala pa. Thank you, Lord. Praise the Lord. Wala po sa church namin nagpabili ng boto. Alam niyo po, isa po talaga yon sa mga red flags. Red flags ng mga politiko. Pag bumibili po sila ng boto, ibig sabihin hindi magandang intensyon nila sa bansa. Kasi kung ano po yung ibinibili nila, babawiin po nila yan. Sinasabi ko sa inyo. Hindi lang po 5 times, 10 times, maraming times. Imaginein mo, bibili mo yung boto, 500 pesos, ang nanakawin sa'yo, 500 million. Ano ang 500 pesos para sa kanila? Naunawaan po natin, wag po tayong magbebenta ng boto natin. Amen? Parang mahina. Amen? Yun, wala pong magbebenta ng boto sa atin, ha? Alam nyo po, ang pinakasimpleng paraan para malaman kung sino po yung karapat-dapat na iboto. Kung hindi nyo po kayang gawin mga fact-checking and researching or anything, no? Isa po sa mga pinakamainam na paraan para malaman kung sino ang karapat-dapat iboto, bukod sa dapat ay may kakayahan siyang gawin yung trabaho na a-applyan niya, tingnan po natin, mahal ba niya ang Diyos? At mahal niya ba ang mga tao? Ang kapwa niya? Alam niyo po, in the Bible, it is said in Matthew chapter 22, verses 37 hanggang 39, tinanong po si Jesus Christ, Teacher, what is the greatest commandment in the law? Ano daw po yung pinakamataas or greatest commandment na nakalagay sa kautusan? No? Ang sabi po ni Lord Jesus Christ, number 1, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. That is the first and greatest commandment. And number 2, sabi, and the second is like this, love your neighbor as yourself. So kung pipili po tayo ng mga politiko, tingnan po natin, mahal ba niya ang Diyos at mahal niya ba ang kapwa niya? Because that's the greatest commandment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan po natin, pagmamahal, pag-ibig. Now, talking about love, pag-ibig din po sana yung magtulak sa atin para bumoto. No? Second point po natin, acting in love and unity. No? Sa atin pong pagboto, nawa merong pag-ibig. Nakaangkla din sa pagkakaisa. No? Bukod sa pagiging isang mabuting katiwala, tinatawag po tayo bilang mga Kristiyano na ipakita ang pagmamahal at pagkakaisa sa lahat ng ating mga ginagawa. Kabilang na po ang ating pagboto. Ang utos po ni Jesus Christ, magmahalan kayo. In John chapter 13, verses 34 hanggang 35, ang sabi ni Jesus Christ, magmahalan kayo. At ang pagpapayo po ni Apostol San Pablo naman sa Ephesians chapter 4, verse 3, sabi doon, magpunyagi kayong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu. Ito po ay nagsisilbing gabay sa pakikilahok natin sa politika. No? Love and unity. Dapat daw po, pag tayo daw po ay boboto, dapat tayo ay may pag-ibig at pinapanatili po natin ang pagkakaisa. Katulad po ng pinag-uusapan natin kanina, no?
Marahil may mga pagkakataon po na nagkakaroon ng division sa atin dahil lang sa politika, dahil sa mga gusto nating iboto at sa mga ayaw nating iboto. Pero ang paalala po sa atin ng Lord, we should vote with love and unity na mini-maintain natin yung pagkakaisa ng ating espiritu. Naunawaan po natin, hindi po tayo mag-aaway-away dahil sa politika. Amen? Hindi po tayo mag-aaway-away dahil ayaw iboto nung kapatid mo yung gusto mong iboto. Amen? However, kung pwede namang turuan, kung pwede siyang i-educate, let's say for example, kapatid, alam mo itong binoto mo, tingnan mo sa Google, sa Facebook, or sa YouTube, tingnan mo, sabi ng ABS-CBN News, Inquirer, Philstar, nagnakaw siya Bakit mo kaya siya iboboto? Marahil sasabihin niya, ay oo nga no, nagnakaw, hindi ko na nga iboboto. Di nakatulong pa tayo sa ating bansa. No? Ang point po natin dito, ang pagboto ay dapat gawin ng may espiritu ng pagmamahal at laging iniisip ang kapakanan ng iba. Lalo na yung mga talagang nasa aspeto ng tunay na nangangailangan. No? Uulitin ko po, ang pagboto ay dapat gawin ng may espiritu ng pagmamahal, laging iniisip ang kapakanan ng iba, lalo na ng mga nasa talagang nangangailangan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Nangangailangan ba yan? Mukha ba yung nangangailangan? Mukha ba yung naghihikaw sa buhay? Mukha ba yung hirap na? O kung nakikita mong medyo parang hirap na yung kapatid ko na yan Ang tanong, love mo ba yan, yung kapatid mo na yan? Love mo ba yung katabi mo na yan? Ang sabi ng Lord, dapat daw po, kapag tayo ay boboto, mayroon tayong espiritu ng pagmamahal na iniisip natin yung kapakanan ng iba. Ibig sabihin, dapat iniisip mo po yung kapakanan ng katabi mo kapag bumoboto ka. No? Ang mga mahihirap at mga talagang naghihikaw sa lipunan ngayon, tulad po ng mga walang kapangyarihan, walang pera. Sino po dito walang pera? Hirap po ng buhay, no? Pera. Grabe yung mga hindi nagtaas ng kamay, baka naman pwedeng Yung mga walang pera, walang access sa justice, yung mga matatanda, mga lolo at lola, mga senior natin, mga bata, mga babae, mga may sakit, mga biktima ng human trafficking, mga walang tirahan, mga walang makain, ito po yung mga tao na dapat iniisip natin kapag tayo ay bumoboto. Hindi po dahil gusto nating iboto yun kasi ang pogi, dahil magaling, or whatever. Iisipin po natin, boboto ako kasi gusto kong maging maganda yung buhay ng magiging anak ng anak ko. Iisipin ko, magiging maganda ba yung batas na gagawin ng senador kapag binoto ko to na makakaapekto para sa anak ko na nagtatrabaho, para sa anak ko na nag-aaral, or makakaapekto ba to sa mga kabataan? Nakakaapekto ba to para sa nanay ko na talagang todo kayod sa buhay para mapag-aral kami? Sa tatay ko na talagang hindi na natutulog para lang magtrabaho, para makapag-provide sa pamilya ko? Makakatulong ba itong pagboto ko na to para sa kanila? Yun po dapat yung iniisip natin. Ano po ang magiging epekto nito kapag mali ang naiboto natin? Number 1, masasayang po ang pera ng bayan. No? Tayo pong mga mamamayan ang nagpapasahod sa kanila. Naunawaan po natin? Alam nyo po bang pinapasahod nyo ang mga politiko? Ngayon po, kung hindi nyo po alam, sinasabi ko po sa inyo, kayo po ang nagpapasahod sa mga politiko. May tax na po ang lahat ngayon. Pati po ang mga VA at mga digital platforms, may tax na. Pati Netflix, YouTube, Spotify, alam nyo ba yan? May tax na po lahat. No? At yung tax na yon binibigay sa gobyerno na ginagamit para ipasweldo sa mga inihalal po natin na politiko. No? Lahat po ng binibili nyo may tax. No? Bumili ka sa fast food, VAT, 12%. VAT, ibig sabihin, value added tax. Bumili ka sa bookstore, VAT, 12%. Bumili ka sa restaurant, VAT, 12%. Nanood ka ng sine, nag-grocery ka, VAT, 12%. Papatunayan ko po sa inyo, pag uwi nyo po sa bahay, tingnan nyo po yung mga resibo nyo, may VAT, 12%. Ibig sabihin, nagko-contribute po kayo sa pinapasahod sa mga tao sa gobyerno. Naunawaan po natin? Yung VAT po doon,
yun po ay napupunta, hindi lang naman po sa pagpapasahod sa kanila. Even sa mga infrastructures na ginagamit, na nagagamit talagang maayos dito sa ating bansa, ganyan, sa pagpapatayo ng mga ospital, sa pagpapatayo ng mga schools, sa pagpapatayo ng kung ano-ano pang mga bagay, mga infrastruktura na talaga nakakatulong sa atin. Doon po napupunta ang mga binabayad natin na tax, no? Ang sakit po ng tax, lalo na sa mga nagtatrabaho. Imagine niyo, 12% tax. Magkano ang sweldo mo? Magkano ang kinikita mo? Kapag businessman ka, iba-iba ang tax. Meron pang annual tax, meron pang quarterly tax. Ang daming tax, no? At yung mga pera po na yun din po, hindi lang naman po yun solely, no? Pero yun din po ay ginagamit para pasahurin yung mga politiko. Hirap ka na sa pagtatrabaho, kakaltasan ka ng pagkalaki-laking tax, tapos yung politiko na iboboto po natin, uupo lang doon at magti-TikTok. Magkano po ang sweldo ng senador ngayon? Ayon po sa research, nag-research po ako Ayon sa research, 273,278 hanggang 312,902 per month ang sweldo ng mga senador. Pero kapag na-appoint pa sila sa mas mataas na posisyon, say for example, Senate President or House Speaker, yung income nila per month ay magva-vary from 325,807 hanggang 374,678. Ilan po yung senador na iboboto natin? At magkano kapag pinagsama-sama lahat ng yon? Yun pa lang po, no? Imaginein mo, nagpapasahod ka ng malaking pera sa trabahador mong hindi marunong sa trabaho niya. Sino po ang kawawa? Tayo din. Sino po ang kawawa? Mga magulang natin, mga lolo at lola. Sino po ang kawawa? Mga bata, mga may sakit, mga anak niyo na nag-aaral, mga anak nyo na nagtatrabaho, mga anak nyo at kayo po mismo na nagko-commute araw-araw. Magkano na po ang pasahe sa jeep ngayon? 13. Dati 6 pesos lang po yan nung high school ako. Circa. 13 na po ngayon. Magkano po ang pasahe ngayon sa bus? Mahal na. No? Apektado po lahat tayo. Apektado po ang healthcare natin, pag-aaral ng mga anak nyo, trabaho ng nanay at tatay natin, apektado po ang pasahe sa jeep, apektado ang mga bilihin, mga lolo at lola sa benefits para sa mga senior, apektado din po ang mga may sakit. Kaya ang Kristiyanong pananaw sa pagboto ay nangangahulugang isinasaalang-alang po natin na yung pagboto natin ay makakaapekto sa kapwa natin. Naunawaan po natin? No? Ang pananaw po natin bilang mga Kristiyano sa pagboto, dapat chine-check po natin kung ano yung magiging effect nun, yung mga policies at mga kandidato na iboboto po natin sa kapwa natin na nasa laylayan talaga sa ating bansa. Mapalad po tayo dito sa Maynila na medyo magaan-gaan din po ang ating buhay. Mapalad po tayo dito sa Muntinlupa dahil dahil maayos po ang ating gobyerno. However, yung iba po na talagang nasa marginalized area, yung talagang squatter yung tinitirahan nila. Nasa ilalim ng tulay, nagtayo ng bahay sa mga kanal. Papaano po ang buhay nila? Kung tayo po ay nakakaranas ng magandang pamumuhay ngayon dahil hindi naman po tayo masyadong apektado dahil maayos naman ang trabaho, pinagpapala naman tayo ng Lord, ganyan, at kumikita naman ng maayos, papaano po yung mga taong walang kakayahan, walang pribilehiyo na katulad ng pribilehiyo na meron tayo? The very thing that we can do to help them is to vote right politicians. Amen. Last point ko na po ito. Seeking justice and common good. Ibig sabihin ng justice, katarungan, common good, kabutihan ng nakararami. No? Ang pag-honor o pagkilala sa katarungan ay isang mahalagang utos po sa Biblia. Sabi po ng Proverbs chapter 29 verse 2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama.
Uulitin ko po, Proverbs chapter 29 verse 2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang pagboto ay isang pagkakataon upang magsulong ng katarungan at alagaan yung mga nasa laylayan sa lipunan. Sabi nga po sa Micah chapter 6 verse 8, itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Pakinggan po natin. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa Diyos. Panawagan po sa atin ng Panginoon na sa atin pong pagboto, lagyan po natin ng hustisya at lagyan po natin ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan po ng ating boto, maaaring itaguyod nating mga Kristiyano ang kabutihang panlahat. Yung kabutihan ng katabi mo, kabutihan ng pamilya mo, kabutihan ng mga kamag-anak mo, or kahit ng mga hindi mo kilala na sumasailalim sa puso ng Diyos para sa katarungan, malasakit at katuwiran. Dito na po ako magtatapos. Ang panawagan ko po sa inyong lahat, muli, bilang isang kabataang umaasa rin po sana at naghahangad ng maayos na pamamahala sa ating bansa. Bumoto po tayo hindi lang bilang Pilipino, kundi bilang isang Kristiyanong Pilipino. Uulitin ko po, bumoto po tayo hindi lang bilang Pilipino, kundi bilang isang Kristiyanong Pilipino na alam kung ano ang tama na naaayon sa salita ng Diyos. Habang naghahanda po tayo sa pagboto, bukas po election na. Tinatawag tayo na gawin ito ng may malasakit at responsibilidad. Ayon po sa mga turo ng Bible. No? Napakarami na po nating narinig na preaching at alam ko, naniniwala ko, I trust your judgment na alam nyo na po yung gagawin nyo. Hindi pwedeng paghiwalayin ang ating pananampalataya at ang ating pakikilahok sa politika. Dapat ay maging isang pagpapahayag po ito ng ating pananampalataya. Hindi pwedeng tanggalin yung faith kapag nakikilahok po tayo sa pagboto o sa politika. Dapat ang pagboto po natin ay naghahayag ng ating pananampalataya. No? Hindi natin tatanggalin ang ating pananampalataya, bagkus ay ipapahayag natin, ipagkakalandakan natin, isisigaw natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagboto. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating pananampalataya sa ating mga ginagawa. Dapat ito po yung maging guide natin sa mga actions natin, lalo na po sa pagboto, ang ating pananampalataya. Kapag tinanggap natin ng buo ang ating pananampalataya at dinala ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin, lalo na po sa pagboto, kasama na po ang politika, masisigurado po natin yung mga decisions natin ay magpapakita ng katarungan, pagmamahal, pagkakaisa, at pagiging mabuting katiwala sa kapangyarihang ibinigay po sa atin ng Diyos. Pag ginawa natin to, hindi lang natin natutupad ang ating tungkulin bilang isang mamamayan. Pinapakita rin natin kung papaano tayong binabago araw-araw ng Diyos. Binabago nito ang paraan ng ating pag-iisip, ating paggawa, at pagmamahal. Kasama na po dito ang pagboto. At habang ginagawa natin ito, sinasabuhay natin ang mensahe ng kaharian ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya po, ang panawagan sa ating lahat ngayon, bumoto po tayo hindi lang bilang isang Pilipino, kundi bilang isang Kristiyanong Pilipino. Inaanyayahan ko po ang lahat ngayon na tayo po ay tumayo. Sama-sama po nating awitin ang awitin na ito. Awit ng bayan. Isigaw natin sa Lord na mapalad ang bayan na iyong ibinukod, Panginoon. Itong bayan ng Pilipinas, iyong ibinukod. Purihin natin ang Diyos sapagkat sa ating bayan, tayo ay Kanyang pinagpapala. Napakaraming pagkakataon na tayo ay nagkakasala sa Kanya. Napakaraming pagkakataon sa buhay natin na hindi natin tinatangkilik, hindi natin pinapansin ang mga salita niya, maging sa ating mga pagboto. Pero ang pag-ibig, pagmamahal, ang pagkalinga ng Panginoon sa bansang Pilipinas ay nananatili. Kaya naman patuloy po nating purihin ang ating Diyos sa umagang ito. Sama-sama nating awitin. Si Yahweh ang
may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikhang mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Sing mapalad, mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos. Minsan paawitin natin, mapalad ang bayan iyong binukod. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos. Minsan pa po sama-sama nating awitin. Si Yahweh ang ating Diyos. Let's just declare. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, Panginoon, aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Mapalad, mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Paghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos. Awitin natin, mapalad ang bayang iyon. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ito lamang sumusunod. Paghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos. Oh. Panginoon, ang amin pong mga pagboto ay inaalay namin sa iyo. Ang aming mga pagpili, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga buhay ay gagawin po namin, Panginoon, bilang kapurihan, pagpupuri sa iyong pangalan. Kaya naman mga kapatid, hayaan mo na ang bibig mo ay umawit ng hallelujah sa umagang ito. Sama-sama tayo na maging sa aspeto ng ating pagboto at sa iba pang mga aspeto ng ating mga buhay sa bansang ito. Hayaan natin na tayo mga Kristiyano ay gagawin ito bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin natin, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sing pinupuri, pinupuri ka namin. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka na. Taas natin ang ating mga
mga kamay sa Diyos. Sing! Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Sing hallelujah! Hallelujah! Sing! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! 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 Pinupuri ka na. Minsan pa sing hallelujah! 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 Pinupuri ka namin. Tutin po natin. Mapalad ang bayan na iyong yes, Lord. Sa'yo lamang. Hallelujah. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Minsan pa, with all our voices, mapalad ang mapalad. Hallelujah. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa umagang ito, O Diyos. At ang aming deklarasyon na kami bilang bansang Pilipinas, kami ay mapalad sapagkat kami ay bayang iyong ibinukod, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. At sa umagang ito, Panginoon, turuan mo po kami na sumunod sa iyong mga salita, na maging po sa aming pagpili sa mga politiko, sa mga tao na ihahalal po namin sa araw ng bukas, ito pa rin, Panginoon, ay nakaayon sa aming pagsunod sa iyong mga salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, kahabagan mo po nawa ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo kami, Panginoon. Sumisigaw po ang puso ng mga Kristiyano, ng mga anak mo sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tao, Panginoon, na boboto bukas, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga mananalo, Panginoon, na mga iboboto bukas, Panginoon. Pagpalain mo ang aming gobyerno, Panginoon. Bibigyan mo po sila ng karunungan na naaayon sa iyong mga salita, Panginoon, na ang lahat po ng gagawin nila ay para sa ikabubuti ng mga mamamayan at naaayon sa iyong mga salita, Panginoon. Ang dalangin po namin na sa bansang ito, lalo na, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, ay susunod kami sa iyo, Panginoon, at makikita namin ang kahalagahan, Panginoon, ng aming pagpili na makakaapekto, Lord God, sa aming kapwa at sa mga susunod pang henerasyon. Salamat, Panginoon, sa katotohanan at sa paggabay mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita para sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay na naniniwala ako na nangungusap po kayo sa bawat isa po sa amin ngayon. At meron kang gagawin, Panginoon, sa bansang ito. We declare, Lord God, na meron kang gagawin sa bansang ito. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong divine intervention sa bansang ito, sapagkat tunay na mapalad ang bayang iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Kaya ang Panginoon, ang dalangin namin, maghari ka, Panginoon, maghari ka sa bansang Pilipinas, maghari ka sa aming mga lungsod, Lord God, maghari ka sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo. Ito ang aming samot dalangin
ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay binabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon na Jesucristo. Ang lahat po ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Maaari na po tayo makaupo. Salamat sa Diyos sa buhay ni San Lola.